atin ang kapayapaan ng Panginoon at ang kanyang kapatawaran. Magalak tayo at magpatawaran sa isa't isa. Ang Diyos ang pumili at tumawag sa atin tungo sa kaganapan ng buhay. Sinabi ng Panginoon, halika kayo at magliwanagan tayo. Gaano man kalaki ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng mga ito, kahit na kayo maruming-marumi sa kasalanan, kay magiging busilak sa kaputian, sumainyo ang kapayapaan. Ang ating pagbubulayan sa mga sandaling ito ay matatagpuan sa aklat ni Mateo, Kapitulo 13, talatang 31 hanggang 33 at 44 hanggang 52. Pakinggan po natin. Sa pagpapatuloy, isa pang talinhaga isinalaysay ni Jesus sa kanila, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito, ito'y naging isang malaking kasya, alinmang halaman, at magiging punong kahoy, kaya't nakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas, na makakita siya ng isang perlas na pinakamahalaga. Umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa lawa at nakahuli ng sari-saring isda. Na mapuno ang lambat, hinila ito sa pangpang. Nakaupo ang mga tao habang tinitipon nila sa sisidlan ang mabubuting isda at tinatapon naman ang mga isdang hindi mapapakinabangan. Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihiwalay ang masasama sa mga matutuwid, at iahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Idinagdag ng Diyos ang karunungan at pagpapala sa pagbasa ng kanyang mga salita. is high, but you will take me higher. The valley is deep, but you will take me through.
you will take me over. There's one thing I know, wherever I go, you're faithful and true. My Lord, you're faithful and true, and everything round me gives way. Faithful and true, to living from day to day. My Lord, you're faithful and true. You answer whenever I pray. There's one thing I know, wherever I go, you're faithful and true. The mountain is high, but you will take me higher. The valley is deep, but you will take me through. The river is wide, but you will take me over. There's one thing I know, wherever I go, you're faithful and true. There's one thing I know, wherever I go, you're faithful and true. Ngayon po ay ika-8 linggo pagkatapos ng Pentecostes at muli po natin bibigyan ng diin ang tema ng United Church of the Philippines, ang Rural Life Month. Ito po ang muling linggo para ating i-celebrate ito at ang ating konteksto ay tungkol uli sa talinhaga. Pero bago po simulan ang ating pagtatalakayan, ay gusto kong basahin muna ang ating Statement of Faith ng United Church. Ang sabi kong ganon, na ang Diyos ay kumikilos upang ang sino man ay gawin isang bagong nilalang kay Kristo at ang buong sanglibutan ay gawin kanyang kaharian. Ang kaharian ng Diyos ay naroon kung saan ang pananampalataya kay Kristo ay pinapahayag, kung saan ang pagpapagaling sa mga may sakit ay pinagkakaloob, kung saan ang pagkain ay binibigay sa mga naggutom, kung saan ang paningin ay pinagkakaloob sa mga bulag, kung saan ang kalayaan ay pinagkakaloob sa mga bilanggo at inaapi, at kung saan ang pag-ibig, katarungan, kapayapaan ang namamayani. Ginamit ko po ang Statement of Faith sapagkat ito po ay may kaugnayan tungkol sa kaharian ng Diyos o kaharian ng langit. Ano man ang ating pagkatawag ay ito ay ang kung paghahari ng Diyos sa sanglibutan. Kaya naman ang mga talinhaga na atin pong makikita diyan ay meron pong 5 na talinhaga. Hindi ko na po babasahin sa isa, pero atin pong makikita diyan na ang lahat ay tumutukoy sa paghahari ng Diyos. Una po ay ang butil ng mustasa. Pangalawa ay ang pagpapaalsa sa hinalo ng babae sa tinapay. Pangatlo, ito'y kayamanan na nakabaon sa bukid. Pang-apat, ito ay ang negosyante na naghahanap ng mamahaling perlas, at ang panghuli ay ang tungkol sa paghahagis ng lambat at makahuli ng maraming isda. Ang kaharian ng Diyos, mga kapatid, ito ay hindi po natin nakikita. Subalit, meron pong ipinapahayag sa ating Statement of Faith na ang sabi ganon, ang paghahari ng Diyos, una, ang bawat tao ay magkakaroon ng panibagong buhay. Ang sabi kong ganon ay gagawin bagong nilalang kay Kristo. Dalawang bagay po ang ibig sabihin ng nilalang kay Kristo na mayroong bagong buhay. Una, personal na pagtingin. Ang bawat isa ay gagawing bago ng ating Panginoon sapagkat tayo ay na kay Kristo. Bagong nilalang, bagong pag-asa, at bagong pananampalataya. Meron din naman kung tinitignan yung tinatawag ko na social dimension o panglipunang pagtingin. Na hindi lamang ang bawat tao ang babaguhin kung hindi maging ang buong sanglilikha ay babaguhin ng Diyos para maging kanyang kaharian. Hindi lamang ito usapin ng conversion o ng transformation,
kung hindi ito yung lalim ng kahalagahan ng bawat tao sa sanlibutan at sa pamayanan ng ginagalawan natin at sa kalikasan. Gaano ba tayo kahalaga bilang mga tao sa sangnilikha ng Diyos? Hindi po natin mapapaghiwalay ang tao at ang sangnilikha ng ating Panginoon. Kaya ang bawat tao ay babaguhin sapagkat tayo ay naki Kristo at ang katapatan natin kay Kristo at ang buhay natin kay Kristo. Tingnan po natin yung pong tinatawag na paghahari ng Diyos. Ito po ay abstrakto sa atin, pero nililinaw po sa atin ng ating kapahayagan ng pananampalataya ang ibig sabihin ng paghahari ng Diyos. Unang sabi pong ganon, kung ang pananampalataya kay Kristo ay ipinapahayag. Ano pong ibig sabihin ng ang pananampalataya kay Kristo ay ipinapahayag? Dito po ay pinapakita, at ito'y napakahalaga sa ating kapanahunan ngayon, yung pong ating trust and confidence sa pangako ng Diyos sa katapatan ng ating Panginoon. Ito po ay dominant sa Christian tradition. Yung pananampalataya sa pagkaunawa ng ating pagsumpa, paglalagak ng ating pagtitiwala o yung katapatan sa ating Panginoon Jesucristo bilang ating Panginoon at pagkilala sa Kanya na isang malayang Diyos. Hindi lamang sa buhay ng individual, hindi lamang sa buhay ng iglesia, kung hindi sa buhay dito sa sanglibutan. Ito po yung sinasabing where faith in Jesus Christ is shared. Merong konkreto na inilatag po sa atin ang kapahayagan ng ating pananampalataya. Ibig sabihin, mga bunga, mga palatandaan, kapag ipinapahayag natin ang ating pananampalataya kay Kristo. Ang sabi kong ganon, una, kapag pinapahayag po natin ang ating pananampalataya kay Kristo ay ang ipinagkakaloob ang kagalingan sa mga may sakit. Ito po ay isang palatandaan sa paghahari ng Diyos. Minsan sabihin natin, tila baga ang paghahari ng Diyos, maging sa panahon ito ng pandemya sa buong mundo, ay hinahanap natin ang Diyos, ang Panginoon. Naghahari pa ba ang Diyos? Mga kapatid, ang kagalingan kapag ibinibigay at pinagkakaloob sa may sakit, ay ito'y palatandaan ng paghahari ng Diyos. Kaya yung healing implies immediately the treatment of physical handicap and infirmity. Kaya yung mga gumaling sa COVID-19, yung mga nakarecover sila, ito po'y palatandaan at tanda ng paghahari ng Diyos. Hindi nga lang po total. Kaya nga po butil. Kaya nga po pamagat ng ating pagbubulayan ay butil. Isang maliit na bagay subalit kapag itinanim, ito po ay yumayabong at lumalaki. Kaya unang-una, kapag pinagkakaloob po natin ang kagalingan sa mga may sakit, nandyan ang paghahari ng Diyos. Kaya kapag mayroong mga gumagaling sa atin, hindi lamang sa COVID, sa lahat ng aspeto ng mga karamdaman natin, ay nandyan ang paghahari ng Diyos. Ecological, social, physical, economic, cultural, anumang dimension ng kagalingan, ang palatandaan na yan ay ang Diyos ang naghahari. Yung restoration ng ating pagkatao. Kaya nga makikita po natin, kapag nagpapagaling ang ating Panginoon Jesucristo, nagagalak sila, natutuwa sila sapagkat ibinigay ng Panginoon ang kanilang muling pagbangon, yung kanilang pagkatao ang ibinibigay ng Panginoon. Pangalawang palatandaan ng paghahari ng Diyos ay kung saan ibinibigay ang pagkain sa mga nagugutom. Sa panahon din ito ng pandemya, marami ang nagugutom. Subalit, may palatandaan muli
ang paghahari ng Diyos. Kapag ang bawat isa ay nag-aambagan, babahagi ng kanilang mga pagkain, lalo tigit sa mga nangangailangan, mga drivers, sa mga street dwellers, yung mga pulube. Kapag ang mga tao ay nag-aambagan, nagbabahagi ng kanilang kakayanan, ay nandoon ang palatandaan, butil muli. Maliit na bagay, subalit patuloy itong yumayabong. Kaya nga napakahalaga nito sapagkat yung pagkain ay babalik po tayo sa kasaysayan ng mga Israelita habang sila po'y nasa disyerto at naglalakad papunta lupang pangako, ay dumating po yung mana. Yung mana na galing sa langit, sa panahon ng kanilang kagutuman, ay ipinagkaloob ng Diyos sa kanila. At gayon din ang ating Panginoon sa patuloy na pagpapakain sa mga tao. Kaya nga meron pong feeding of 5,000, hindi pa kasama ang mga babae at bata. Higit 5,000 ang pinakain doon sapagkat gusto ipakita ng Panginoon na ang presensya, ang palatandaan ng paghahari ng Diyos ay nandoon. Ang pangatlo, mga kapatid, na palatandaan ng paghahari ng Diyos ay ang paningin ay ipinagkakaloob sa mga bulag. Napakalaga nito sapagkat hindi lamang bulag na tunay, physically, kung hindi yung mga liwanag na dapat nating makita sa mundong ito. Yung mga madilim ay bibigyan ng kaliwanagan ng Diyos. Yung mga bagay na hindi natin maunawaan, ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, ako ang ilaw ng sanlibutan upang bigyan tayo ng pagkaunawa sa kanyang kalooban, sa kanyang paghahari, upang talunin ang kasinungalingan ng katotohanan. Labanan ang kadiliman sa panahon. Kaya napakalinaw po ng sign ng Kingdom of God sa ating pong kalagitnaan. Muli, butil na konting pagbibigay sa atin ng liwanag ay yayabong para makita natin yung mas higit sa ating nakikita sa ngayon. Go beyond what we have seen at this moment, at this present. So, importante po yan. Muli, butil. At ang pang-apat, ang kalayaan ay nararanasan ng mga bilanggo at inaapi. Ito po ay talagang ibinibigay ng ating Panginoon, lalo yung kanyang deklarasyon, yung kung ako'y naparito upang ipangaral ang mabuting balita, lalo higit dun sa mga aba, sa mga sinisiil, sa mga bilanggo at inaapi, kasi wala nang kakampi ang mga tao, liban ng Diyos. Wala nang masulingan ng mga tao kung ang mga leader ng ating bayan at bawat bansa ay hindi maaring sulingan, hindi maaring magbigay ng kaalwalan. Ang Diyos na lamang ang atin pong sasandigan. Kaya napakahalaga at ito po'y holistic at kabuuan ng ministeryo ng ating Panginoon. Ito po'y butil ng paghahari ng Diyos. Gaano man kaliit, kapag ito'y itinanim, ito po ay lumalaki. Butil ng pagpapagaling, butil ng pagpapakain, butil ng kaliwanagan, butil ng kalayaan, ay yayabong sa tuwing itinatanim at tulad ng butil ng mustasa, kapag yumabong, ay nagiging kanlungan ng mga ibon. Gayun din ang paghahari ng Diyos. Gabutil man ay maari na maging kanlungan ng mga tao at bansa na sumusunod ng matapat sa Diyos. Tandaan po natin, gaano man yung kaliit, ay yayabong at yayabong para tayo ay magkaroon ng kanlungan. So ngayon yung kapayapaan at ang butil na ipinunla sa atin ng Panginoon nawa ay yumabong.
Sa pangalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang Ama, maraming salamat po sa araw na ito, sa buhay at lakas na ipinahiram mo sa amin. Salamat po sa mensaheng aming tinanggap at ito'y maging gaway namin sa aming buhay pananampalataya. Nais po namin idulog sa inyo ang aming mga kahilingan. Sa mga kapatid na may karamdaman, ikaw po ang magpala sa mga gamot at doktor upang magkaroon ng kagalingan. Sa mga elderly members ng iglesia, palakasin mo po, O Diyos, sila at ingatan, pati na ang mga nag-aalaga sa kanila. Sa mga bata at kabataan ng iglesia, maging ligtas po sila at maging makabuluhan ang bawat oras sa kabila ng wala sila sa loob ng paaralan sa mga panahong ito. Sa pandemic na aming nararanasan, ikaw, O Diyos, ang magpatatag sa bawat isa. Sa dumaraming kaso ng COVID-19, pagalingin mo po ang mga may sakit at samahan at ingatan ang mga frontliners. Bigyan mo po ng karunungan at tiyaga ang mga nagre-research ng bakuna o gamot para malunasan ang COVID-19. Sa iyong iglesia, patatagin mo po ang aming pananampalataya sa kabila ng hindi kami nagkakatipon-tipon sa bahay-sambahan. Sa amin pong mga manggagawa kay Pastor Dan, DMAN, at sa iba pang mga church workers, patuloy mo po silang kalingain at pag-alabin ang kanilang puso sa paglilingkod sa kabila ng umiiral na new normal. Sa aming mga leaders, bigyan mo po sila ng karunungan sa pamumuno at pangunahan sa pagpapatupad ng mga programa para sa kabutihan na nakararami. Sa iba pang kahilingan at taglay ng bawat isa, salamat po, Ama, sa inyong pagtugon sa inyong itinakdang panahon. Tunay ka matapat, aming Diyos, sa iyo ang aming papurit pasasalamat, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen.
pagkabutil na inyong ipinunla sa amin, Panginoon, ay patuloy na yumabong upang maging kanlungan namin sa bawat tahanan na ngayon ay nakikiisa at nakikibahagi sa pagsambang ito. Naway maging pagpapala kami sa bawat isa at maging ilaw kami ng sanlibutan na katulad na ipinagkaloob niyo sa amin na kami magliwanag upang makita ang Panginoon at Diyos na aming pinaglilingkuran. So maging ito, O Diyos, ay aming patuloy na ipinapanalangin ang mga kapatid namin na sumapit at sasapit sa kanilang kaarawan. Ang aming kapatid na Jane Baldimore Ohastro, ang aming kapatid na Edna Perlas, ang aming kapatid na John Terry Castillo at ang batang si Evangeline Glory Francisco. Patuloy po ninyong gabayan sila at patuloy na pagpalain ang kanilang mga buhay at naway patuloy po nila maalala na ikaw ang lumikha sa kanila at patuloy na ingatan sa lahat ng pagkakataon. At sa mga oras na ito, O Diyos, ay tanggapin po namin ang iyong mayamang pagpapala. Humayo tayong lahat, taglayin natin ang mayamang pagpapala ng Diyos sa bawat tahanan na ating kinalalagyan ngayon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.